Kasabay na rin po ang worship service po sa Bagtas, sa Molino at sa Pitogo po. Tayo pong lahat ay tumayo at atin pong awitin ang Tindig Ka at kay Jesus.
Awit, Kabinata, 111, talatang 1 hanggang 3. Purihin si Yahweh, buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos. Pinananibikan ng lahat ng lingkod. Lahat niyang gawa ay dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila, banal, makapangyarihan sa lahat, aming tagapagligtas, maraming salamat po. Purihin po kayo, Panginoon, sa umaga pong ito, sa kalakasan, sa buhay. Patuloy niyo po, Panginoong, pinagkakatiwala sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa mga kapatid na ngayon po ay aming kasama sa pagsamba po. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagkilos mo sa bawat sambahayan na ngayon po ay naririto. Salamat po sa mga kalalakihan, kababaihan at mga kabataan na patuloy, Panginoong, iyong kinikilos upang magkaroon po, Panginoon, ng nasaing sambahin kayo, parangalan, papurihan at paglingkuran. Ama naming Diyos, maraming pong salamat sa pribilehiyo pong ito. Sa oras pong ito, Panginoon, minsan pa bigkisin mo po kami ng iisang naisin. Ang kayo po ay purihin, kayo po ay sambahin, Panginoon. And Lord, iparanas mo po sa amin pagkilos ng iyong Santong Espiritu, pangungusap ng iyong mga salita, patuloy po, Panginoon, naming maranasan. O Diyos, pagpalain mo po ang iyong abang lingkod sa paghahayag po ng iyong mensahe. Tunay po, Panginoon, kayo ang siyang kumilos, manguna sa iyo pong abang lingkod, Panginoon. Gamitin niyo po akong tagapagsalita lamang. Itagoy niyo po ako, Panginoon, sa inyong pong kabanal-banalang likuran. Ama naming Diyos, banal na Espiritu, dalangin ko rin po ang patuloy mong pagtuturo sa bawat isa sa amin. Kilusin mo po ang aming puso, Panginoon. Hipuin niyo po ito. Baguhin niyo po ang aming isipan, ang aming mga buhay, Panginoon. And Lord God, ang iyong mensahe na amin pong maririnig ngayon, Panginoon, hayaan po ninyong mai-apply po namin sa aming mga buhay. Ama naming Diyos, maraming rin pong salamat maging sa mga kapatid na nasa online. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay. Pagpalain mo po sila. Bagamat malayo po sila sa aming piling, salamat po, Panginoon, sa iyo pong pagpatuloy na paggawa, pagkilos, Panginoon, kung paanong iniingatan mo kami dito sa bansa po namin, gayon din po sila, Panginoon. Kanilang mga sambahayan, kayo po ang nakababatid ng kanilang mga pangailangan, kayo po ang magpuno ng lahat ng ito. And Lord God, anuman pong karamdaman ang iyong matagpuan sa aming kalagitnaan, sa bawat isa, Panginoon, maging sa online, kayo po, Panginoon, ang siyang magpagaling. Hipuin niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid. Ang bawat isa po, Panginoon, sa amin ay iyo nga po, Panginoon, hipuin. At ang kagalingan, Panginoon, igawad niyo po sa bawat isa. Ama naming Diyos, maging ang mga sambahayang may mga suliranin, ito man po ay pangrelasyon, ito man po, Panginoon, ay sa ugnayan ng bawat pamilya. O Diyos, kayo po ang magpala. Ito man po, Panginoon, ay pangangailangang material o pinansyal, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang siyang magpuno, Panginoon, nito. And Lord God, maging yung mga kapatid po namin, kamag-anak po namin na hindi pa nakakakilala sa iyo, patuloy po namin pinanghahawakan ang iyo pong wika. Gawa 16:31, kapag kami po'y nanampalataya sa iyo, Panginoon, kami po'y maliligtas, pati po ang aming mga sambahayan. Ama naming Diyos, purihin kayo sa iglesia na iyong pinagkatiwala sa amin. Maraming pong salamat sa Unida Christian Church, sa dako pong ito ng medisyon. Purihin po kayo, Panginoon. Salamat po sa iyong mga leaders na itinayo sa iglesia mo pong ito. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid na patuloy po nagbibigay ng kanilang oras, ng kanilang talento, at ng kanilang mga tinatangkilik. Ama, patuloy mong bigkisin kami ng pagkakaisa. Ang iyong mga manggagawang ito, Panginoon, patuloy mong palakasin, patuloy mong katagpuin, Panginoon. Ama naming Diyos, dalayan ko rin po ang konsilyo ng medisyon sa kabuuan po nito, ang aming mga elders, ang aming mga diakono, ang panguluhan ng bawat mga kapisan at mga lupon. O Diyos, panatilihin mo po ang iisang naisin, iisang layunin, Panginoon, ang patuloy pong paglingkuran kayo ayon sa iyo po, Panginoong kalooban. Dalangin ko rin po, Panginoon, maging mga ministry na iyong pinagkatiwala, Panginoon, sa aming iglesia. Pagpalain mo po ang mga outreaches, Panginoon. Kayo po magpala sa aming mga manggagawa. Sa oras na ito, Panginoon, sa kanilang paglilingkod, pagpalain mo po sila, gamitin mo po sila mightily, Panginoon.
And even yung kanilang mga families, Panginoon, i-bless niyo po, Panginoon, sila. Salamat po, Ama. Purihin din po kayo maging sa paaralan na yung pinagkatiwala sa amin. Maraming pong salamat sa mga bagong enrollees, Panginoon. And Lord, I pray, i-bless niyo po ang mga batang ito, Panginoon, na yung kanilang foundational stage, Panginoon, ay ma-establish, Panginoon, sa pamamagitan po ng MUCA, Panginoon. Bless mo po, Panginoon, ang Board of Trustees, pagpalain mo po, Panginoon, sila. Patuloy po, salamat sa kanilang commitment, Panginoon. And Lord God, dalayan ko rin po maging ang faculty and staff ng school. Bless niyo po ang aming mga teachers, Panginoon. Ang aming school admin, bless mo po ang Ate Grace, Panginoon. At ang iba pa po, Panginoon, naming mga kapatid. And Lord God, digit sa lahat, ang bawat families, Panginoon, ng mga bata na iyong ipinagkatiwala sa amin, nawa nga po, O Diyos, maabot po namin ito. Salamat po, purihin po kayo, Panginoon. We look forward, Panginoon, doon po sa mas malaki pang ministry na iyong ipagkakatiwala sa inyo pong iglesia sa pamamagitan po ng paaralan pong ito. O Diyos, salamat din po sa US2CG. Salamat po sa small group ministry. Thank you, Lord God, sa buhay ng mga small group leaders. Salamat po sa kanilang commitment. Salamat po, Panginoon, sa kanilang di nagmamaliw na pagmamahal po, Panginoon, sa iyo. O Lord God, patuloy mo silang empowered, Panginoon. Patuloy mo po silang gamitin, Panginoon, at patuloy na palaguin ang kanilang mga small group, Panginoon. Ama naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat nagiging magaang ang paglilingkod ng inyong mga manggagawa sa pamamagitan po, Panginoon, ng mga kapatid na nagbibigay ng kanilang panahon, ng kanilang oras, Panginoon. O Diyos, pagpalain mo rin po maging ang unida sa kalaganapan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming mga obispo. Pagpalain mo po, Panginoon, maging ang aming mga generales. Pagpalain niyo po ang direktoryo sa kabuuan po nito. Ang mga kapastoran, pagpalain po ninyo, mga diakonisa, Panginoon, ang aming mga missionaries, Panginoon, ang mga predikador, katulong ng pastor, maging ang aming mga mag-aaral, Panginoon. O Lord, patuloy po naming dalangin, maging yung po, Panginoong mga gawain binubuksan sa ibang bansa. Thank you, Lord God, sa pagbubukas mo sa New Zealand. I-bless niyo po ang Pastor Asi, Panginoon, sa patuloy na pangunguna po niya sa gawain doon. Bless niyo rin po, Panginoon, maging yung nalapit po, Panginoong RDSR ng Japan. Bless niyo po, Panginoon, sila. Sa iba pang mga panig, Panginoon, ng mundo, kung saan kayo po nakapagtatag. Salamat po, Panginoon. Salamat sa buhay po ng Pastor Magno sa Australia, Panginoon. Bless niyo po, Panginoon, sila roon. At patuloy po, Panginoon, tinitiwala namin sa inyo iba pang mga dako, Panginoon, na bubuksan mo, Panginoon, sa iyong kapurihan at sa iyong kaluguran, Panginoon. Ama naming Diyos, patuloy din po namin dinadalangin ang aming distrito. Bless mo po ang aming minamahal na DS, ang Pastor Dante Salud. Bless mo po ang kanyang assistant, ang aming Pastor Arman, at ang mga manggagawa mo, Panginoon. Salamat po, Ama. Patuloy na kayo po ang siyang manguna, Panginoon, sa mga gawain pong ito. Inaalala po namin, Panginoon, ang aming minamahal na bansa. Patuloy po, Panginoon, ano man yung tensyon na nangyayari, Panginoon, sa between China, Panginoon, at Pilipinas. O Diyos, kayo po ang siyang magsaayos ng lahat ng ito. Hindi po namin alam kung ano po ang iyong plano, pero Lord, mangyari po ito ayon po sa iyong kalooban. Patuloy mo kaming bigyan ng kahandaan at patuloy po, Panginoon, ang kaayusan ay patuloy po naming maranasan. Salamat po, Ama. Patuloy po nang tinitiwala sa inyong aming Pangulo. Pagpalain mong patuloy siya, Panginoon, sa kanyang mga pag-aayos ng mga desisyon. Kayo po ang siyang magbigay sa kanya ng karunungan. Salamat po, Ama. Purihin po kayo. Patuloy po na ang lahat ng mga mananampalataya na nasa politika, Panginoon, na ngayon ay ginagamit mo. O Diyos, saan mang dako sila naroroon, hayaan mo po, Panginoon, sila'y manindigan sa iyo pong salita at patuloy pong mangaral, Panginoon, upang mas marami pa ang makakilala at maligtas, Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyo. Salamat po, Ama. Tanggapin mo po ang aming pagpupuri, tanggapin mo po ang aming pasalamat, pagluwalhati, at hayaan niyo po, Panginoon, malugod namin ang iyo pong kabanal-banalang pangalan sa pamamagitan po ng gawain pong ito ng pagsamba. Sa iyo po, minsan pa namin tinitiwala ito. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maari na pong maupo ang kapulungan. Sabi po doon sa first natin po na kanta, na tunay nga po na ang Lord po natin ay holy, holy, holy.
Dahil sa bawat ginagawa niya nga po sa buhay natin, mas lalo lang po niyang ipinapakita kung gaano nga po siya ka-powerful at ka-able. At talagang hindi po natin kahit kailan mako-comprehend maigi kung gaano nga ba talaga ka-great at ka-powerful at ka-holy ang ating Lord. Kaya po ating itaas ang kanyang pangalan sa pamamagitan po ng atin pong pag-awit ngayong umaga na to. Holy, 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 Lord God Almighty. In the morning our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 all the saints adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, who was and is and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory may not see. Only thou art holy, there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Holy, 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 Lord God Almighty, all thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Patuloy po tayo sa ating pong pag-awit sa ating Panginoon ngayong umaga na ito. To God be the glory, great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Oh, perfect redemption.
Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross. I'll follow you, I'll follow you. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh
po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Yan. Salamat sa kapatid na Aliyah at higit sa lahat sa awiting ating napakinggan. Ang sarap pong umawit habang nakapikit yung mga mata mo. A moment sa ating Panginoong Hesus. Kaya po ngayon pong umaga, atin pong ihanda ang ating puso at isipan at pakinggan po natin na maging maliwanag ang mensahe ng Panginoon sa buhay natin. Mahamon po nawa ang bawat isa at pakinggan po natin ang mensahe mula po sa ating gwapong-gwapong pastor. Wala pong iba kundi si Pastor Bayani Belio at siya po ay magpapatuloy. Nababanggit ho kasi yung gwapo, nawawala ako sa sarili. Ano ho, nakalimutan kong i-on yung microphone. Good morning po. Purihin po ang Panginoon doon sa awitin kanina, ano ho, yung kanyang dedication na sumunod sa Panginoon. Ano ho. Ang isa raw po sa pinaka una na gagawin ho ng isang Kristiyano after niyang sampalatayanan, after po niyang tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo, ay yun pong pagsunod sa ating Panginoon. Naha. Ang paksa po natin sa umaga pong ito, life in obedience. Yun pong buhay ng pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko alam kung papaano ho ninyo nai-enjoy yung inyong buhay ng pagsunod sa ating Panginoon. Naaalala ko ho kapag atin hong pag-uusapan ang pagsunod sa ating Panginoong Kristo, yun hong dalawang uri ng pagtawag ng ating Panginoon dito ho sa kanyang mga alagad. Si Pedro, nang tinawag po ng Panginoong Hesus, ay napaka-simple. Come, follow me. Halika, sumunod ka sa akin. Si Paul, anong tawagin naman siya ng Panginoon, very dramatic. Habang siya po ay nakasakay doon sa kabayo, na biglang merong liwanag na nakita itong si Pablo, and dramatically bumagsak po siya mula doon sa kabayo, and then narinig po niya ang isang tinig na nagsasabing, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? And after noon, nabulag pa siya, kailangan pa niyang magstay sa Jerusalem for 3 days, kailangan pa niyang ipag-pray ni Ananias, at pagkatapos po noon, kailangan pa niyang sumama doon ho sa mga alagad, sa mga mananampalataya dito ho sa Jerusalem. Makita ho natin yung kaibahan. Siguro, mas madaling sumunod dito ho kay Paul kasi nga yung kanyang experience na sa pamamagitan ng tinig, narinig niya yung tawag ng Panginoon, and then yung kanyang karanasan, kung paanong nabulag siya, ipinag-pray siya, gumaling siya sa kanyang pagkabulag, at pagkatapos noon, nakita niya yung lawak noong ministry. I think mas madaling sumunod kumpara ho dito kay Peter. Kay Peter, wala hong usap-usap, wala hong anumang pangako. Basta ang sabi lang sa kanya, come, follow me. Halika, sumunod ka sa akin. Ni wala nga hong tanong kung Lord, saan po? Lord, paano po? Basta ang sabi is, come, follow me. Pero parang mas mahirap sa atin ng mga mananampalataya sa kapanahon ito. Si Peter, nakita niya face to face si Jesus at nagkaroon siya ng kaugnayan kay Jesus. Si Paul, bagamat hindi niya nakitang mukhaan itong si Jesus, narinig niya at pagkatapos, very dramatic yung kanyang transformation o yung conversion nitong si Paul. Samantalang tayo po, by faith, tayo po ay sumusunod ngayon sa Panginoon. Hindi ko alam ang inyong iba't ibang mga karanasan sa inyong paglilingkod sa Panginoon. Pero gusto ko pong pag-usapan po natin
ang sinasabi po nitong si Asaph dito ho sa Awit chapter 50. Ang awit, kabanata pong 50, ang sabi po diyan, ito po ay awit ni Asaph. Sino po si Asaph? Si Asaph po ay hindi si as soon as possible. Ano ho? Hindi po siya yon. Ito hong si Asaph ay anak ho ni Berakia, isang Levita. At dito ho sa 1 Chronicles chapter 16, verse 7 at saka verse 37, makita ho natin kung papaano po ikinommission siya ng Lord ni King, sa pamamagitan ni King David, na sila ho yung mamahala doon ho sa mga pag-awit, pagsamba. Ano ho? At makita ho natin yung angkan nito hong si Asaph, sila ho yung pinagkakatiwalaan ni King David doon po sa mga awit sa pagsamba. Ano ho? So, bigla ko lang hong naalala, ito hong yung tatay ni Asaph, si Berakia. Tiningnan ko ho, ano ang kanilang kaugnayan ni Beraka? Kasi ho, may isa tayong singer, nakalimutan ko, singer ngayon, panahon ngayon natin, Beraka ho kung tawagin. Ano ho? Tiningnan ko ho, ito namang si Beraka ay sa panahon naman ho nitong si Abraham, siya nabuhay. At Levita rin po siya. Pero itong si Berakia, panahon po ni King David. At sila ho ay namamahala doon ho sa mga pag-awit, yung koro. Ano ho, sila ho yung namamahala. So, makita ho natin, ito hong si Asaph ay gumawa ng isang awitin. Actually, ito po ay awit. Ano ho? At ito hong awitin pong ito ay may bahagi po nito ay prophetically nakadisenyo para ho i-rebuke ito hong mga Israelita during the time na traditionally ay sumasamba, sumusunod sa Panginoon. Ano? So, pag-usapan ho natin mula ho dito sa composition nitong si Asaph, tingnan ho natin yung buhay ng pagsunod ng mga Israelita. Meron ho tayong 4 na mga katotohanan para po i-consider natin sa buhay dito ho sa buhay ng mga Israelita na ginawang awit nitong si Asaph. Ano ho? Number 1. Dito ho sa verse 50, makita natin yung hong tinatawag natin na yung dakilang pagtawag ng Diyos sa bansang Israel. Yung hong parang call to worship na sinasabi ho natin. From verse 1 hanggang dito po sa verse 6, basahin ko lang po sa inyo. Ang sabi po diyan, ang makapangyarihang Diyos, si Yahweh, ay nagsasaysay. Ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon ang lunsod ng kagandahan, makikita siyang nagniningning sa kaluwalhatian. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay nangunguna ang apoy na nagngangalit. Bumabagyong ubod-lakas, humahaginit sa paligid. Ginagawa niyang saksi ang lupa at kalangitan upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hirang. Ang lahat ng matapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa kasunduan at nag-aalay ng handog. Ang buong kalangitan ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid. Ang sabi po, kung humatol ay maayos. Ang verse 1 hanggang verse 6 ay nilagyan ko po noong paksaing ang dakilang pagtawag. The Great Call. Ano ho? Ito hong si Asaph ay kinatagpo ng Diyos sa kanyang paglikha ng awitin. Ano ho? And makita ho natin, very prophetic ito hong ginagawa ni Asaph. Mayroon hong mensahe ang Diyos na ipapasabi sa bansang Israel at pagkatapos po, ginamit ho niya yung composer na si Asaph. Kaya nga ho, napakahalaga sa atin yung mga awitin na inaawit ho natin. Bilang Kristiyano, hindi ho tayo basta umaawit lang. Kasi may mensahe po yung mga awitin na iyan. At tayo ho ay ikinukomisyon ng Panginoon bilang mga singers para prophetically ay maipaabot yung mga gustong sabihin
ng Panginoon sa atin. Ano ho? So, mayroon hong napakahalagang mensahe ang Diyos dito ho sa bansang Israel. And makita ho natin sa unang 6 na talata, ipinakita ho, ipinahayag nitong si Asaph, yun hong kadakilaan, yun hong kapangyarihan ng ating Diyos na ito. The declaration of God's power. Verse 1 hanggang dito po sa verse 3. Makita ho natin kung paano ho na binanggit ho yung tatlong pangalan o tawag sa Diyos. Ito hong, sabi nga po natin, Mighty One, God, the Lord. Ano ho? Kung babasahin na sa Tagalog, sabi roon, ang makapangyarihang Diyos, si Yahweh na ating Panginoon. Ang verse 1 hanggang verse 3 ay kapahayagan po ng full authority ng makapangyarihang Diyos sa buhay po ng bansang Israel, sa buhay po ng kanyang bayan o bansang pinili. Ano ho? Ipinapakita ho nito na yun hong lumikha yung makapangyarihan, yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ay nagpapatawag para ho sa isang halagang pagpupulong. Ano ho? At sabi nga ho natin, mayroon ho siyang mga saksi. Pero bago yon, tingnan ho natin yung verse 2. Ano ho ang sabi naman ng verse 2? Magmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siyang nagniningning sa kaluwalhatian. Ang Diyos natin ay darating, ngunit hindi matahimik. Sa unahay nangunguna, ang apoy na nagngangalit, bumabagyong ubod lakas, humahangin sa paligid. Sasabi ho ng isang speaker, bakit daw yung first 6 minutes ng pagsamba ay kailangan ho yung call to worship ay sigla at yung aawitin ay napakasigla. Bakit daw ho hindi muna umaawit ng napakalumanay? Kung mapapansin mo natin, ang aklat po ng mga awit, ang sabi po doon, ay mga kaingay kayo na may galak. Ano ho? Yung presensya po ng Diyos, kailangan ho nating maranasan every time na tayo ho ay sumasamba. Ano ho? Napakahalaga ho na yung first 6 minutes ng atin hong mga buhay during the time of worship, dapat ho ay listo ho tayo. Ang problema, tayo ho'y nagpuyat kagabi at pagkatapos ho, medyo bitin yung ating tulog, gumising ho tayo ng parang may hangover tayo. Pagpunta ho natin ng church, hindi ho tayo alisto. Kaya ang ginagawa ho ng church, umaawit ho tayo ng masiglang awitin. Kanina ho, kung inyong napapansin, habang nagpapaawit ang ati Aliyah, si ati, pangalan mo nga, Ati Lay, gumaganyan na ho siya. Ako ho ay napapaganon doon. Hindi ko alam kung ang Kuya Johnny, yung paa ay umiindak-indak. Ang ati Hana ho ay gumaganon. Kasi ho, marching siya. Ano ho? Talagang ikinukan ho natin yon. Marami ho mga pagkakataon, ang kaaway ay gumagawa. Yung ating spirito ay nagiging lulugo-lugo, hindi na ho natin maranasan yung kapangyarihan ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon. In every worship service na atin hong gagawin, dapat ho yung ating espiritu ay handang-handa ho doon sa pagkilos ng Panginoon. Ang sabi po nito si Asaph, doon sa kanyang unang stropa, sinabi ho niya, yung kapangyarihan ng Diyos na ito. Ipinakita ho niya kung paano ho na itong si Yahweh ay dumarating, rumaragasa, at sabi niya, nag-uumapoy yun hong spirito, ano ho, at talaga hong very dramatic yung kanyang pagdating, yung kanyang presensya. Bigla ko lang hong naalala yung Pentecostes Day, kung paano ho na nung nag-preach itong si Peter, yung sabi yung bago ho yun ay bumaba yung banal na espiritu, nagkaroon ng tug-tug-tug-tug-tug-tug-tug. Pagkatapos ho ay bumaba yung banal na espiritu sa anyong apoy, at pagkatapos po ay naranasan ho ng mga alagad yung presensya nito. So, si Asaph, yun ho yung kanyang sinasabi. Ang Diyos ay nagpapatawag sa lahat ng mga nilikha
At pagkatapos po, ipinakita niya yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang full authority doon ho sa gawain pong iyon. Ano ho? At makita ho natin, doon ho sa verse 4 hanggang verse 6, meron ho siyang mga saksi. May mga deponent. Ito hong si Yahweh. Sasabi ho ni Asaph sa kanyang awitin, yung kapangyarihan ni Yahweh nang dumating, pinatawag ho niya yung kanyang mga saksi, yung kanyang mga kakausapin. Sino ho ito? Verse 4 hanggang verse 6, sabi po roon, yun hong heaven and earth, yung mga lahat ng nilikha, ano ho, lahat ng created beings, tinatawag ho ng Diyos para sa specific time na iyon po. At pagkatapos so, sa verse 5, yun hong covenant people. Sino ho itong verse 5? Sabi niya, ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa kasunduan at nag-aalay ng handog. Verse 4, ginagawa niyang saksi ang lupa at kalangitan upang masdan ang ganitong paghatol sa mga hirang. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Ipinapakita ho ni Asaph sa kanya hong awitin, time will come. Tayo hong lahat ay haharap sa Diyos. Mananampalataya at hindi mananampalataya. At tayo ho ay kakatagpuin ng Panginoon. Hindi ko ho alam kung gaano ho tayo kahanda doon ho sa pagtitipon na iyon. Kagabi ho, pag uwi ho namin, si Jack ho ay dumiretso ho rito. Nagpa-check up po ang inyong lingkod, so medyo gabi na ho kami nakauwi. Si Jack ho ay dumiretso po rito at pagkatapos po ako ho ay nagpunta sa pastoral. And akala ko ho, si Jack naroon sa kwarto namin. Hinahanap ko siya. Pagkuhan ko ho sa kwarto naman dito ng mga bata, bigla hong nagulat si Iban. Daddy, nakagulat ka naman. Nanonood kasi ako ng horror. Sabi ko, ba't siya na pinapanood mo? Sabi niya, nakita ko lang ho. Bigla raw akong pumasok. Nakaupo po siyang ganon. Talagang angat yung paa. Naiisip ko, ano kaya pagka dumating ang Diyos na makapangyarihan at tayo ho ay kanyang tatawagin at pagkatapos po, hindi tayo prepared. Hindi ko ho alam. Ano yung itsura natin? Yun ho ay, ako lang yung dumating. Ano ho? Pero papaano kapag bigla hong dumating ang Diyos na makapangyarihan at magkakaroon po siya ng tinatawag ho natin na biglaan hong auditing. Napakahirap po. Ano ho? May mga pagkakataon po na unprepared tayo. At yun po yung pinakamalungkot na bahagi sa buhay ng isang Kristiyano na hindi ho nabubuhay sa pagsunod. Ang sabi po ng itong si Asaph, yung hong dakilang pagtawag na iyon, ano ho, ay darating. At kanya ho itong ipinaprophesy at sabi niya, time will come. Yung presensya ng Diyos na makapangyarihan. Yung Diyos gumawa ng lahat ng bagay sa mundong ito. Mararanasan natin. At tayong lahat ay haharap sa Diyos na makapangyarihang ito. Wala tayong pwedeng ilihim. Wala tayong pwedeng isikreto. Wala tayong pwedeng itago. Exposed na exposed po tayo. So isang magandang bagay po na ating tingnan, ano ho naman yung agenda noon hong pagtawag na iyon ng Panginoon. Ikalawa, the great mistakes of God's people. From verse 7 hanggang verse 15, makita po natin, binanggit nitong si Asaph, yun hong napakatinding pagkakamali ng mga lingkod ng Diyos. Sa buhay po ng bansang Israel, nasanay na po sila na mula ho pasimula, sila ho'y sumasamba sa Diyos. At yun hong pagsamba nila sa Diyos, mayroon ho itong mga paraan, may ginagawa ho. Hindi ho po pwedeng basta't nandoon ka lamang tapos uuwi ka na. Wala ho. Hindi ho pwedeng ganoon. Mayroon ho siyang, tabi nga natin, baga kailan gawin. Ano ho? And siguro, tingnan ho natin, verse 7 hanggang verse 8, sabi po diyan, kayong aking mga lingkod, makinig sa sasabihin.
Ako'y Diyos, ang inyong Diyos, salita ko'y unawain. Ako'y mayroong patutuot saksi laban sa Israel. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. So, ipinakita po nitong ng Diyos sa pamamagitan ni Asaph, ito yung reason bakit pinatawag ng Diyos yung lahat ng kanyang nilikha. Sabi niya, yung ginagawa ninyong paghahandog, yung ginagawa ninyong mga sacrifices, wala akong problema dyan. Ang sabi ng Diyos, ako ang sumunod ng mga talata, akin namang lahat yung mga bagay na yan. Hindi ko kailangan yung inyong handog na ganito. Hindi ko kailangan yung mga taba, mga laman ng baka. Hindi ko kailangan yung dugo ng mga kambing na inyong inihandog. Hindi ko kailangan yan. Sabi niya, kumakain ba ako? May inom ba ako? Hindi ko naman kailangan yan. So, ang concern ng Diyos, ipinakita ngayon ng Diyos yung problema ng bansang Israel. Sabi niya, ginagawa ninyo ang lahat ng ito, pero mayroon tayong problema. Sabi niya, masyado kayong partikular sa paghahandog. Lahat ng mga paghahandog ginagawa ninyo. Pero mayroon kayong problema. Yun hong paghahandog, mga sakripisyo na ginagawa ng bansang Israel, kinokondem ngayon ng Diyos. Ano yung dahilan? Bigla ko hong naisip, yun hong ginawa ng Diyos dito kay Abel at saka kay Cain. Ano ho? Makita ho natin, doon ho kay Abel, ang sabi po doon, inihandog ni Abel yung pinakamainam sa kanya hong mga alaga. At pagkatapos po, dito naman kay Cain, ay inihandog niya yung kanyang mga tanim. And naniniwala ho ako, dahil gustong-gusto ni Cain na malugod ang Diyos, sapagkat kitang-kita niya yung favor ng Lord na kay Abel. Sa kagustuhan ni Cain na malugod ang Diyos, ang iniisip ko po, hindi lang ho siya basta naghandog lang ng kung ano-ano. Nakikita ko yung pinaka-the best na ani yung kanyang inihandog. Ano ho? Pero hindi siya kinalugdan ng Diyos. Dalawang bagay daw po ang reason bakit hindi siya kinalugdan ng Diyos. Bagamat the best yung kanyang inihandog sa Panginoon. Number one, una sa lahat, ay hindi po yun yung ninanais ng Diyos na offering, kundi yun hong pinatabang guya. Yun ho yung dapat na inihahandog ni Cain. Dapat ho ay nagsabi siya kay Abel, Abel, bigyan mo ako ng isang pinaka-the best na ihahandog ko. Burnt offering para sa Panginoon. Isa ho yun sa hindi kalugod-lugod kay Yahweh, yung basta na lamang ibigay mo yung gusto mong ibigay. Ano ho? Pangalawa, yung puso nito hong si Cain ay hindi ho nagugustuhan ng Diyos. Ano ho? Kaya nga sabi ng Diyos, Cain, kung hindi mo mapagtatagumpayan, yung galit mong iyan, magiging halimaw iyan, iyan ang sisira sa iyo. Kailangan daw hong mapagtagumpayan na yan. Ang bansang Israel, nasanay po sila, alam na ho nila yung paghahandog. Kaya nga ang sabi ng Diyos, yung reason ay hindi dahil kayo ay naghahandog, kundi may problema. Ano ho yung problema? Sa verse 14, sabi po ng Diyos, ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Mayroon daw hong dapat na inihahandog. Una, yun hong thanks offering. Yun hong pagpapasalamat. Yung handog ng pagpapasalamat. Naghandog ka ng mga sacrificial offering, mga hayop po iyan. Pero nakalimutan nila na mayroon pang panahon, mayroon hong sandali sa kanila hong pagsamba sa Diyos, maghahandog ho ulit sila noon hong handog ng pasalamat sa Diyos. Hindi ho nila ito ginagawa. Ang alam ho nila, kapag naghandog na sila, nalugod na nila ang Panginoon. Tapos, ang sabi pa ng Diyos sa verse 14 uli, mayroon kayong mga covenant, may mga pangako kayo na hindi ninyo tinutupad.
Kaya nga ho, binibigyan tayo ng warning sa New Testament, huwag kayong basta-basta mangangako. Naalala niyo si Jephthah? Nung sabi niya, ipanalo mo lang po kami, Panginoon, sa digmaang ito. Yung unang-una na sasalubong sa akin, ihahandog ko sa iyo. Ang sumalubong sa kanya, yung kanyang anak. Ano? So, bigla siyang umiyak kasi kailangan niyang tuparin. Pero nung sinabi niya sa kanyang anak yon, mismong ang anak niya ang nagsabi, sundin ninyo yung inyong covenant sa Diyos. So, ang sabi ng kanyang anak na babae, hayaan niyo munang ako'y magpaalam sa aking mga kaibigan at saka ihandog. Hindi ko alam kung papatayin ba siya, pero ang sabi ho nung doon ay maglilingkod na siya sa kanyang buong buhay dito ho sa templo. Siguro nga po, ganun na lang natin tingnan. Or kung papatayin, para namang tindi naman ho noon. But anyway, ito hong bansang Israel, ipinatawag ng Diyos at sinabi ho niya, kayo'y bayang pinili, kayo'y sumasamba, kayo ay naghahandog sa Panginoon. Sabi niya, dapat na maiayos ninyo iyang inyong paghahandog na iyan. Hindi ho dahil naririto tayo ay sumasamba na ho tayo or sumusunod na ho tayo. Dalawang bagay daw ho ang nasa loob ng simbahan. Mayroong sumisimba at mayroong sumasamba. Ano ho? So, ang sabi ho ng Diyos, dito ho sa pamamagitan ho ni Asaph, sinabi ho ng Diyos sa bansang Israel, ito yung problema. Puro kayo handog, puro kayo offering, puro kayo rituals, pero nakalimutan ninyo yung totoong bahagi ng ating pagsamba. Pagsunod sa inyong covenant at pagpapasalamat sa Diyos. So, napakalaking problema, sabi niyang ganun. Ito ay isang pagkakamali na dapat na ituwid kasi nagiging walang kabuluhan. Ano ang sabi ho ni Prophet Samuel dito ho kay Saul? Noon hong si Saul ay meron ho siyang mga nakuhang na control, na sakop na bansa. Ang usually ginagawa ho nila, inihahandog ho nila yung lahat ng ito sa Diyos. Sinusunog ho lahat yan, lahat ho ng ari-arian doon sinusunog. Pero ang sabi po doon, wala pa ho si Samuel, naghandog na ho itong si Saul. Ang sabi ho unang-una, hindi tama na ang hari ang mag-o-offer. Dapat ay yung prophet. Pangalawa, ang sabi ni Saul, inihandog na namin yung pinaka mga dapat ibigay. Sabi ngayon ni Samuel, ano yung naririnig ko ng mga nag-iiyak? Iyan ay mga magagandang klase yan. Anong sabi ni Samuel? Sabi niya, pagsunod ang nais ng Diyos at hindi ang inyong mga handog. Ito rin ho ang problema at malaking pagkakamali na ginagawa ng bansang Israel. Puro sila handog, pero wala hong pagsunod. Kaya nga ho, napakahalaga. Ang sabi po ng isang quotation na nabasa ho natin, enter to worship, depart to serve. Pagpasok ho natin, sambahin ho natin ang Panginoon. Pag-uwi ho natin, ipaglilingkod ho natin, ipamumuhay ho natin yung mensahe po na ating narinig. Wala pong kabuluhan itong ating pag-upo sa loob ng isang oras mahigit. Kung wala ho naman tayong aplikasyon nito sa buhay. Or meron na tayong sariling mensaheng daladala. Dapat ganito yung aking marinig. Kapag hindi ko narinig ito, hindi yun yung mensahe ko. Sabi ng ito ay isang malaking pagkakamali. Ang pagsamba po ay pakikinig sa mensahe ng Diyos at pagtutuwid kung ano man ho yung pagkakamali na nagagawa natin sa atin hong pagsunod, paglilingkod sa Diyos. Pangatlo po, pag-usapan ho natin, the great deception. From verse 16 hanggang verse 21, makita ho natin ang isang napakatinding pandaraya na ginagawa ho ng kaaway. Ano hong sabi diyan? Ang tanong ng Panginoon sa masama't mga buktot, bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? Gayon din ang kasunduang hindi ninyo sinusunod. Kasama ho doon sa pagtawag ng Diyos
yun hong mga hindi mananampalataya. At ang sabi ho ng Diyos sa mga hindi mananampalatayang ito, bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? Gayon din ang kasunduang hindi ninyo sinusunod. So may mga kasama sila na ang sabi po doon ay binabanggit ho yung mga pangako ng Diyos. Ano ho? Ah, Marami hong nakakaalam noon hong sabi nga natin, napakarami hong mga batas, mga pangako ng Diyos o ano pa mga kautusan. Ano ho? Ang sabi po diyan, binabanggit niyo yan, nire-recite niyo yan. Pati yung mga kasunduan na hindi naman ninyo sinusunod. So very possible na alam ho natin kung ano ho yung kautusan ng Diyos. Perfectly, sa ulado na ho natin yan. And alam ho natin kung ano yung mga covenant ng Lord sa atin. Pero ang sabi po doon, hindi naman ninyo sinusunod. Sabi niya, kapag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw na tanggapin ang aking mga utos. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan at taong mapang-api ang siya ninyong kasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin, sa inyo ay baliwala ang gawaing pagsisinungaling. Handa ninyong paratangan, maging tunay na kapatid at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo pinupuna. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Okay. Mayroon hong mga hindi naman talaga mananampalataya na minsan ho ay kasama natin sa ating pagsamba sa Diyos. Very possible ho na alam ho nila 151% yun hong kautusan ng Diyos. Tandaan natin, even si Satan, alam ho niya ang salita ng Diyos. Ano ho? Actually, ginagamit pa nga ho niya. Medyo nga lang ho balibaliktad. Ano ho? And makita rin ho natin na ang sabi po doon, yun hong covenant ng Lord, kanila rin hong binabanggit. Sinasabi ho nila at malinaw ito sa kanila. Pero tandaan ho natin, lahat ng kanilang ginagawa taliwas sa kalooban ng Diyos. Ito ho yung mga tao na kapag sabi roon sa verse 17, kapag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, nagagalit ka agad. Ang para daw ho itong merong pigsa na konting kanti mo lang, sakit kagad, angal kagad. Ano ho? At ang sabi diyan, ayaw naman ninyong tanggapin yung aking mga utos. Pero, very compromising. Kapag nakakita ho sila noong mga tao na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, pare-pareho na sila. Transparency of spirit. Mahirap ho na tayo ho ay nakikipaghalubilo sa ganoong mga tao. Kaya nga ho, ang chapter 1 ng Aklat ng Mga Awit, mapalad daw po ang taong hindi naaakit niyong masama upang sundan ang kanilang payot maling mga halimbawa. Nag-iingat dapat tayo. Kasi the more na tayo po ay nakikipag-usap at kasama ho natin yan, kapag tayo ho ay lagi nakikipag-usap sa kanila, nahahawa ho tayo. Ito ho'y deception. Actually ho, ang sabi po ng Lord, sabi niya, saan na yun? Ayan, sa verse 21. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo pinupuna, kaya naman ang akala, kayo't ako'y nagkakaisa. Ang sabi, dahil hindi ho pinapakialaman ng Panginoon, tandaan natin ang tinutubid ng Lord ay yung kanyang mga minamahal. Tandaan natin yan. Yung bahala kayo kung ayaw nyo makinig. Bahala kayo. Minsan wala akong conviction. Kaya nga ho, grasya ng Panginoon yung ating kaligtasan na tayo ho, mula roon sa mga hindi nananampalataya ay pinili ng Panginoon. So, ang sabi po diyan, dahil parang totoo, parang mananampalataya din, akala ho ng ibang mga tao, pareho din sila ng Diyos. Ibig sabihin, Kristiyano rin ito. Ang sabi ho nitong si Asaph, mag-iingat tayo. Kasi kasama natin sila. Baka magaya natin yung paraan ng kanilang pagsunod sa Diyos. Tandaan natin, wala hong half-hearted na pagsunod sa Panginoon.
tayo ho ay sumusunod sa Panginoon at kung anong sabihin ng Panginoon, wala ho tayong karapatang i-correct yun hong Panginoon na atin hong sinampalatayanan. Kung ano ho yung sinabi niya, yun ho ang ating gagawin. Even si Jesus, wala hong nagawa. Ang sabi ho ni Jesus sa kanyang ama, Ama, kung maaari naman ay huwag na ako mamatay sa krus sa paghihirap na ito. But not my will, but your will be done. Ganun ho yung pagsunod. Wala ho tayong po pwedeng susunod ako kung wala hong ganoon. Wala hong ganoon. Hindi rin ho tayo pwedeng, Lord, malabo sa akin, ipaliwanag mo yung... Hindi. Kung alam mong Diyos ang may sabi ho noon, at tayo ho ay china-challenge na gawin iyan, sumunod ho tayo. Kaya nga ho, ang buhay na mayroon ho tayong pagsunod, ay mayroon hong kailangang malinaw na pagkaunawa. Sa verse 16 hanggang verse 21, makita ho natin yung napakatindihong pandaraya na ginagawa ng kaaway. Kasama ho, nakikihalubilo ho ito sa ating kalagitnaan. At sabi nga po, ipinahayag ho sa verse 16, yun hong ginagawa nito. Sila ho ay nagpa-prophesy din, nagsasabi rin ho sila ng mga salita ng Panginoon. Probably, may mga verse po silang sa ulado at kanila hong ginagamit iyan. Pero tandaan natin, kayang-kaya hong ma-detect kung yan nga ho ba talaga ay salita ng Diyos. Pangalawa, ang sabi po diyan, sila naman ho ay ayaw hong sumunod. Nagagalit pagka iyong tinutuwid. Sabi ho nung verse 17, napakadali ninyong magalit. Pero sa verse 18, sumusunod ho sila, sumasama ho sila, nakikipamuhay po sila doon ho sa mga hindi naman talaga mananampalataya. At sabi po roon, sila po'y sumasama sa magnanakaw, yun hong salita ng diablo yung kanilang sinusunod, yung kasinungalingan sa verse 19, at yun hong pagsira sa mga kapatid. Makita ho natin, napaka-normal na ho ito sa kanila. Sa verse 20, ano sabi diyan? Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid at kadaming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Ito ho yung mga taong hindi nabe-bless. Sila lang ang nabe-bless sa kanilang sarili. At siguro minsan, pinag-iisipan na rin nila na masama yung kanilang sarili. Nakakatakot kasama yung ganoon ho mga tao. Nagsasalita ng salita ng Diyos, pero ayaw magpatuwid, hindi ho sumusunod. Pero, mga katropa, ka-berks, ito hong mga hindi sumusunod sa Panginoon. At pagkatapos ho, ang kanilang laging punteriya, hanapan ho ng mali ang mga kapatid. To the point na sirain. Pang-apat, panghuli, ang sabi po diyan, nagbigay ng babala ang Diyos. So the great warning. From verse 22 hanggang verse 23, makita ho natin yung warning na ginawa ng Diyos. Sabi po ng Lord, kaya ngayon dinggin ito. Kayong sa akin di pumapansin, kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Walang sino mang sa inyo'y makakaligtas sa akin. Ang parangal na nais ko na sa akin ihahain ay handog ng pasalamat. Pagpupuring walang maliw, akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Nagbigay po siya ng warning. Doon ho sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Doon ho sa mga gumagamit ng Kanyang salita. Pero ayaw ho namang sumunod. Ayaw ho namang mag-obey. Ang sabi po diyan, ang pagkakabanggit ho doon, sila raw ho ay wawasakin at hindi ho maliligtas. Verse 22, yun ho yung sabi. Sabi niya, kapag ako'y di dininig, kayo aking wawasakin. Sa ibang salin ho, gugutay-gutayin. At ang sabi ho, wala daw pong makapagliligtas sa kanila. Lahat. So, makita ho natin yung napakatinding warning na yon. Kaya nga ho, pasalamatan natin ng Diyos na sa Kanya hong napakasaganang biyaya, di man po karapat-dapat ang bawat isa sa atin, tayo ho ay tinawag ng Diyos, pinili ng Panginoon, at tayo po ay Kanyang iniligtas. Sumunod po tayo 100% sa Panginoon. At yun naman daw hong sumusunod sa Panginoon, ang sabi po ay baguhin na natin. Lagi ho tayong hindi lamang laging handog-handog, kundi
tayo ho ay maghandog din ng pasalamat at sundin yung ating mga pangako sa Diyos. Ano yung ating covenant sa Panginoon? Sundin po natin. Marami ho tayong mga prayer na sinasabi, Lord, kapag ito tinugon mo, ito po yung gagawin ko. Sundin ho natin ano man ho yung ating commitment sa Panginoon. Nung inihandog ho natin ang ating mga sarili sa Panginoon, hindi na ho atin yan. Sa Panginoon na po iyan. So lagi ho nating sundin ano ho yung nais ng Panginoon sa atin. Kasi hindi na po atin ang bagay na lahat ng aspeto ng ating buhay, atin hong susundin ang Panginoon. Being grateful and obedient is more important to God than religious offering or sacrifices. Baka ho tayo ay nagiging masyadong ritualistic. Baka ho tayo ay nagiging masyadong nakafocus doon sa programa. Hindi na ho natin nararanasan yung presensya ng Diyos. Hindi na ho natin nauunawaan yung mensahe ng Panginoon. Baka po tayo ay nahahawaan na noong mga inilalagay ho ng kaaway sa buhay natin. Mga kapatid, mga pinakamamahal, sarap pong sumunod sa Panginoon. Bagamat trying hard tayo. Hindi naman ho tayo nire-required ng Lord na, dapat, hindi ho. Actually, hindi nga ho siya nagsasabi sa atin, ganito, ganyan. Pero may conviction ang Holy Spirit sa atin. Sundin ho natin ito. Gawin ho natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Hayaan ho natin na ang body of Christ sama-sama ho, nasasamba, magpupuri, maghahandog, at magpapasalamat at susunod sa Diyos na makapangyarihan sapagkat ito ang nakakapagbigay kaluguran sa Diyos, yun hong mga anak niya na sumusunod sa kanyang naisin. Magandang umaga po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa napakabiyayang mga pagpapaalala niyo po sa bawat isa sa atin. Ngayon naman po ay dadako tayo para po sa pagbati sa mga panauhin. Okay, kung wala po, didiretso na po tayo sa mga mahalagang paalala. Para po naman sa mga may mga kaarawan, ay binabati po natin ang ating pong mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan. Makikita po natin yan sa ating pong PowerPoint. Ganun din po sa mga nag-anniversary ng kasal, binabati po natin. At meron pong mga pabatid para po sa may mga bahagi sa susunod na linggo. Makikita po rin natin yan sa ating pong slide. Ang mga may bahagi sa pananambahan, sa ganap na 8 at 10 ng umaga. Ganun din po sa ating pong prayer meeting na ginagawa po pag araw po ng Friday, sa ganap po na 7 ng gabi. Okay, sa lahat po ng mga nag-graduate ng mga kinder, grade 6, grade 10, and grade 12 and college, at may mga higher honor at with honors, mayari lamang po na magpatala lamang po sa ating pong mga usher. Yan po, pananawagan po. Para naman po sa ating pong mga ilang kabalitaan, para po sa BBS promotion, panoorin po natin ang slide mula po sa BBS. Na 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 na
Sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Alay sa'yo. Yan po ang promotion ng BBS Sunday School na gagawin po sa darating na July. Kaya po kung meron po kayong mga anak na nursery kinder prep from grade 1 at magkakaroon na rin po ng grade 7 to 12. Kaya po inaanyayahan po namin kayo ang promotion po ng BBS Sunday School sa buwan po ng July at sasakupin din po yung isang linggo ng August. Kaya po, sa kasalukuyan po ay meron pong 30 teacher na with assistance. At kahapon po ay nagsimula po kaming magkaroon ng promotion sa Mohika at saka sa Kamama. So meron pong 48 na tumugon sa at ngayon po ay nagdadao sila ng evangelism. Kaya kailangan po namin ang inyong suporta, panalangin, at alam po namin na ang gawain ito po ay para po sa ikalalago ng pananampalataya ng mga batang ibibigay ng ating Panginoon. So sa Diyos po ang papuri. So ngayon naman po ay naanyayahan po ang lahat ng sumapit sa kanilang kaarawan upang dito po sa unahan ay basbasan po ng ating pong minamahal na pastor. Purihin po ang Panginoon. Isang napakadakilang bagay po ang maging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Kagaya ho ng ating mensahe, purihin natin ang patuloy ang Panginoon at ibalik sa Kanya yung atin hong papurit pasalamat. Sige ho, pwede ho tayong dumako sa unahan, atin hong kilalanin ang kabutihan ng Diyos at patuloy ho natin siyang pasalamatan. Ano ho? Meron tayong mga nais na patuloy na ipagpasalamat sa Panginoon. Sige po, dito tayo sa unahan. Okay, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kayo po'y dakila, banal, makapangyarihan sa lahat, tapat sa iyong mga pangako. Sa araw-araw po ng aming buhay, nakikita po namin kung papaano po kayo, Panginoong, tumutupad sa lahat ng iyong mga pinangako sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na gamitin ang buhay na ito para po sa iyong kapurihan at kaluguran. Salamat din po, Panginoon, sa pribilehiyong makalapit sa iyo sa pamamagitan po ng pananalangin. O Diyos, marami rin pong salamat sa pagtugon sa mga panalangin po namin ito. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid na gumaling mula po sa kanilang pagkakasakit. Purihin din po kayo, Panginoon, sa mga kapatid na nagdiriwang, or magdiriwang pa ng kanilang kaarawan, maging ng mga anibersaryo ng kanilang mga kasal. O Diyos, sa iba't ibang kaparaanan, narito po ang inyong mga anak at
nagbabalik po ng pasalamat sapagkat kinikilala po nila, Panginoon, anuman po yung mga bagay na nasa kanila, ito po ay galing sa iyo. At marapat po lamang na ibalik ang papurit pasalamat sa iyo. Marapatin mo rin po ang iyong abang lingkod na sa pamamagitan po ng pagtataas ng aking kamay, Panginoon, igawad mo po sa bawat isa sa amin, sa iyong mga anak na narito ngayon, ang iyong pagpapala, ang iyong kabanal-banalang basbas. Mga kapatid, mga pinakamamahal, patuloy nawa kayong pagpalain at ingatan ng ating Panginoon. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Patuloy nawang ilingap ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Mula ngayon, magpakailan pa man. Amen. Amen. God bless po. Para po naman sa ating pong paglikom ng mga kaloob, masaya po nating ipagkaloob ang ating pong mga tithes and offering. Mauna po ang mga bata, and then susundan po ng kababaihan, and then kalalakihan. Unto the house of the Lord we bring a sacrifice of praise. Unto the house of the Lord as we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. As we offer up to you the sacrifices of joy. Tayo po mga kapatid ay tumayo at awitin po natin ang Ama Tanggap. Ama tanggap yaring handog ng pusong may lugod. Pagpalain ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanan sa kalangitan. Amen. Ama naming Diyos, maraming pong salamat sa iyong mga salita na amin pong napagbulay-bulayan. Salamat po sa pribilehiyo na kami po ay makapaghandog sa iyo. Salamat din po, Panginoon, sa kalayaan na kami po ay makapagpasalamat at patuloy po, Panginoong, purihin kayo. O Diyos, sa amin pong saglit na pag-iwahiwalay, minsan pa po marapatin mo po ang pagtataas ng kamay ng iyo pong abang lingkod. Igawad mo po, Panginoon, sa amin, sa bawat isa po, Panginoon, sa amin ng iyong masaganang biyaya, ang iyong pagpapala, ang iyo pong kabanal-banalang basbas. Mga kapatid, mga pinakamamahal, patuloy nawa nating maranasan ang napakadakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama at tinawang patuloy na maranasan ang kaligtasang patuloy ang ipinagkakaloob ng ating Panginoong Kristo. Samahan nawa tayo ingatan, patnubayan ng banal na Espiritu mula ngayon, magpakailan pa man. Amen. Magkaroon po tayo ng pagbubulay-bulay sa mensahe na ating pong narinig sa umagang ito.